Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Wa ba'd. Sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kayo po binabati namin ng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una-una ay nagpapasalamat kami sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil binigyan ho kami ng pangalawang pagkakataon upang pagnilay-nilayan ho ang mga aralin patungkol sa Islam. Bago pong lahat, pinapakilala ko po muli sa inyo ang ating walang kapagod-pagod at magigiting na mga alim, si Alilim Nasruddin Ibrahim Alamada at Alim Aliuddin Mustafa. Assalamualaikum mga Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sheikh, alam niyo ho, sa panahon ngayon malapit na sumapit ang tinatawag nilang araw ng mga puso. Ito po yung Valentine's Day. Nais po namin tanong sa inyo, ano po ba ang pananaw ng reliyong Islam patungkol po dito? Una sa lahat po, alhamdulillah, wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang. Siya ang tanging pinasasalamatan at hinihingan ng tulong. Ang gabay at kapatawaran ay mula sa kanya lamang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa aking mga kapatid na Muslim, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamu ala man ittaba al-huda. Ang kapayapaan ay sa taong sumunod sa tamang landas na itong Islam. Sa aking mga kaibigan na nanonood sa oras na ito, binabati ko po kayo ng pagbati ng Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alam mo brother, napakaganda po yung tanong mo. Yung tanong mo pala, si Saint Valentine's ay isang Diyus-Diyusan ng mga Romano. So, brother, papaano ginagawa o binabati yung mga ganyang gawain, isa pala sa mga Diyus-Diyusan o di kaya mga mga santo ng mga Romano. Kaya kapatid, mga kapatid sa nanonood at mga kaibigan, kaya mahigpit na ipinagbabawal po ng Islam ang pagsunod sa mga gawain ng mga taong hindi sumasampalataya sa relihiyong Islam. Bakit po? Malinaw po na ang mahal na propeta ay siya po ay nagsabi. Siya ay nagwika. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Latattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an wa dhira'in bi dhira'in, hatta law dakhalu fi juhra dhubbin لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن." Ang kahulugan po yan sa wikang Tagalog ay tiyak na susundin nyo ang mga kaugalian ng mga sinangunang tao. Kahit sila po ay pumasok sa lungga ay ganun din, papasok din kayo sa pinasukan nila. Ang sabi ng mga sahaba, "Ya Rasulullah, yung mga Hudyo ba at yung mga Kristiyano?" Sumagot si Propeta Muhammad, "Sino ba?" So ibig sabihin, sila yung mga Hudyo at yung mga Katoliko. So mga kapatid sa pananampalataya at mga kaibigan na nanonood, sa oras na ito, mahigpit po yan na ipinagbabawal ng Islam. At ganun din po
Sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, Khaliful Yahuda wan Nasara. Salungatin ninyo ang mga kaugalian ng mga Hudyo at mga Nasara, yung mga Kristiyano na hindi kalugod-lugod sa Islam. So yan po, yung Valentine's ay isa po yan sa hindi kalugod-lugod ng Islam. At isa po yan sa ipinagbabawal ng ating mahal na propeta na huwag gayain yung mga ginagawa ng mga taong hindi nananampalataya sa Islam na hindi kalugod-lugod ng Islam. Yan po. Masala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay napakaganda ho ng kasagutan ho ng ating magiging alim na mahigpit po palang ipinagbabawal ho na makisalamuho po tayo dito sa pagsapit ho ng Valentine's Day o araw ng mga puso. Sir, kaya nais po namin tanong sa inyo to, especially sa mga kabataan. Ano ba ang may dudulot ito sa mga kabataan, especially sa mga Muslim? Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung sinabi ni Sheikh talang napakadinaw yun. Sabihin wala yan sa relihiyong Islam itong Valentine's Day. At ito ginagawa ng mga Muslim. Kailangan ng mga Muslim ay iwasan na talaga ito. Doon naman tungkol sa tanong mo, talang napakagandang katanungan ni brother at tungkol kung anong naidudulot ito sa mga kabataan. Talagang marami nang talaga. At ito hindi kalugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi alam mo kung anong ginagawa ng mga tao sa araw na yun ay sila ay nag-date, yung may magkasintahan o may pinupuntahan sila. So yan, isa sa pinagawal ng Islam ay yung nagsasama yung dalawang lalaki at babae na kung saan ay wala ang babae niya kaano yung lalaki. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khala rajulun bi imra'atin illa wa thalithuhuma ash-shaytan. Ang napakalapit ng kahulugan sa lingwaheng Tagalog, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag ang dalawang lalaki at babae nagsama sa isang lugar na walang tao, tiyak na may namamagitan sa kanila at walang iba kundi ang Satanas, Shaitan. So, pag ganun, laging nandoon yung pagnanasa. Pag ba yung lalaki at babae wala silang kasama, nag-date yung dalawa, saan hahantong yun? O ito yung pangalawang maidudulot niya sa mga tao, hahantong yung sa zina. Ano yung zina? Yung magtatalik yung dalawa na hindi sila kasal. Yan ay isa rin pinakamalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. At huwag kayo lumapit sa parikiapit. Ibig sabihin nagtatalik yung dalawa na hindi sila kasal. At huwag kayo lumapit, kaya gawin yung mga paraan na kayo ay hahantong sa ganong gawain na napakasamang gawin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalaking kasalanan. Katotohanan, ito ay isang immoralidad. Napakasamang gawain. At sabi ng Allah, at isang napakasamang gawain, bisyo. So, ibig sabihin, talagang hindi maganda yun. At alam mo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong gumagawa ng ganon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Sabi ng Allah, ang zaniya, ang mangalon niyang babae at ang zani, mangalon ng lalaki, ay hagupitin ang bawat isa sa kanila ng 100 hampas. Ibig sabihin, parusahan sila ng 100 hampas. At sila ay ginawa nila ito. Talang napakahigpit, hinigpitan nila ng reliyong Islam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag sila bigyan ng ibig sabihin yung kaawaan sila, ay kailangan talang ipatupad yung batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum tu'minuna billah, kung kayo ay naniwala sa Allah at sa kabilang buhay. Ibig sabihin talang yung pinaghihigpitan ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawin yan, na isa sa pinakamalaking kasalanan. So yan, isang mga naidudulot. Pangatlo, yung dignidad ng babae. Talagang nawawala yung respeto ng lalaki sa babae. Kasi, alam mo, 3 days pa lang, 4 days, before Valentine's Day, nakikita natin sa mga balita ay yung mga gandang hotel, kung saan pwede mag-date yung dalawa, di ba? Actually, sir, kayo yung sumasapit yan, batid ko laging fully book po yata yung mga tama ka dyan. Pag February 14, fully book ang hotel. So, ibig sabihin, ang pinakamalaking intensyon nila sa araw na yun, ay yung
makakaw sila ng malaking kasalanan lalo doon sa hindi kasal. Di ba? Kasi ang talang kaiiwasan ng mga Muslim. Talang iwasan nila yan. So, ibig sabihin, pinakamalaking intensyon ng mga tao sa araw na yun ay lalo mga laki maka-score sila. O, talang totoo yan. Oo, hindi yung ipakita yung pagmamahalan nila. Hindi yun. Talang ang pinaka 80% ng anong nasa intensyon nila ay yung gawin nila yung gumagawa sila ng paraan para lang makuha nila yung babae. Alam niyo sir, kaya tuwing February 14 na suyong-suyo po yung mga lalaki, lahat ay binibigay para sa babae. Totoo yan. Pagkatapos mo ng February 14, Ano? babae naman, Bakit? sumusuyo ngayon. Ewan ko, baka anong may nangyari na. Baka buntis na yung babae, kaya sinahabol mo ng lalaki. Tama talaga yan. Totoo yan. Ayan ang nangyayari. Talagang puro kasalanan ang nangyayari sa araw na. Mga kapatid kong mga musik, talagang kailan nila itong malaman. Mashallah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito pala ay walang may dudulot ng maganda ho. Ang pag-iisalamuha po natin dito sa pagdiriwang ko ng Valentine's Day. Ano po yung mga payag, especially sa mga kabataan na nag-iisalamuha dito at sa yung sa mga mag-asawa rin, especially sa mga Muslim. Alam mo brother, napakaganda po yun kasi papalapit na yung okasyon na yan. Malapit na yung tulad ng nabanggit ninyo. Sa umpisa ang naghahabol yung lalaki. Pagkatapos ng February 14, sino man ang naghahabol? Ay yung babae naman, yung lalaki nagtago. Napakasama yun. So, unang-una po, ang ating mai-advise sa mga kabataan at sa ating mga sa ating mga anak, unang-una ho, imulat sila sa mga katuruan ng Islam. At turuan po natin sila at igabay po natin sila. I-guide po natin sila kung ano ang turo ng Islam. Para malaman nila yung ipinagbabawal ng Islam at yung inuutos ng Islam Kasi pag sila ay nagkaroon ng kaalaman sa Islam, tiyak na maiwasan nila yung mga masasamang gawain na hindi kalugod-lugod sa Islam. Ang magagawa nila yung mga gawain na inuutos ng Islam. Ganun din yung mga iba sabi nila yung mga iba may mga mag-asawa ganun. Especially sa mga Muslim din pati yung mga Muslim kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag natin gayain yung mga ginagawa ng mga taong hindi sumasampalataya sa Islam. Pag ginawa po natin yan, mabibilang po tayo sa kanila. Kaya mahigpit po yan na ipinagbabawal po ng Islam yung pagmamahal sa ating mga asawa ay sa ating mga bilang mga Muslim ay unlimited po ang ating pagmamahal sa kanila. Araw-araw, gabi-gabi, ay minamahal po natin sila. Hindi lamang sa araw sumasapit ng Valentine's Day na pinapakita natin sa kanila yung pagmamahal po natin. Mashallah, so napakaganda po ng payo ng ating magiting na alin. Meron lang akong idadagdag. May dagdag nga po. Kasi nabanggit ni Chef na yung pagmamahalan nila mag-asawa. Talaga naman totoo yun. Halimbawa, kung pinaparamdam mo lang sa February 14, pagka kinabukasan naman, nagbabasa ka na kayo ng plato. Hindi na totoo talaga yung pagmamahalan na pinaramdam mo sa kanila nung araw ng February 14. At saka gusto ko, meron lang gustong i-advise din sa mga kabataan natin na sa social media. Social media, minsan nagbabatian sila, nag-reach sa ating Valentine's Day, sa Facebook, sa Instagram. Tama yan, nakikisabay sila sa Kasi yung mga Muslim mo tama yan. Nakikita ko na yan. Mas maganda po, kung ano yung may post natin tulad sa Facebook, Twitter man, hindi ka na-stress sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakakuha tayo ng malaking kasalanan. Mas mga imbis na ipopost mo doon yung mga hindi kalulod sa Allah, ilagay mo lang doon yung mga tulad ng mga Islamic yung mga kung saan kayo nakapagbibigay ng da'wa at nakapagbibigay ng magandang tulad ng mga dhikr, kaya yung mga be proud,
kasi Muslim ka, dapat proud ka sa iyong sarili na Muslim ka. Yun ang ipakita mo. Huwag mo ilagay doon yung mga gawain ng ibang relihiyon. Kung proud ka sa sarili mo sa Muslim, ilagay mo, i-post mo doon kung ang katuruan ng Islam. Yun lamang po. So, yun po. Ito, maganda po ang payo ng ating dalawang mga alim. So, sabi po ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino man daw ho ang makigaya o makisalamuha, siya po yung napapabilang na sa ganong grupo po. So, may pinagbabawal yan. So, Sek, baka gusto mo sila ibighan sa iyong programa. Alam ko may programa kayo tuwing linggo. Oo, maganda po yun. Brother, maraming salamat po. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam at mga nanonood sa araw na ito, may programa po kami sa himpilan ng radio station DWBL 1242 kilowatts AM radio po yan. Tuwing Sunday sa oras ng 6 to 7 PM. At ganun din po may oras po kami sa Golden Mosque sa tuwing Monday ho. Yan ho. So, Sek, baka may sabihin Okay. Kasi patapos na rin tayo, no? Gusto ko lang gusto ko lang magpasalamat sa mga hindi nagsasawang nanonood sa atin at nakikinig sa atin. Huwag po kayo sana magsawa sa panonood at pakikinig sa aming mga programa patungkol sa relihiyong Islam. Sana po ay lagi nang sinusubayan itong programa namin. At hingin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na buksan niya ang ating mga puso sa katotohanan. At pagpalain tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nag-iisang Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Jazakumullahu khairan. Sana hindi po kayo magsawa sa aming programa. Jose, baka mayroon akong sabihin. Karagdagan po sa imbita ng ating mahal na kapatid. Kami po ay inaanyayahan namin po kayong maglaan ng panahon sa pag-aaral ng Islam upang maging malaya sa mga maling impormasyon na kalimitang inaakibat sa Islam at sa mga Muslim po. Maraming salamat po sa inyong panonood. So hanggang dito na lang po siguro mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sana ay nagbigay linaw sa inyo ang aming mga tinalaki ho sa araw na po ito. So hanggang dito na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.